Hey, good morning sa inyong lahat. Sa ngayon ay itutuloy natin yung kung saan tayo nagtapos nung nakaraang lesson natin about scriptures concerning promises to those who fear the Lord. Nakita natin sa Proverbs 1:7 na ang fear of the Lord ay foundation. Foundation siya ng true knowledge. Kahit marami tayong alam, kung wala tayong takot sa Diyos, ang mga kaalaman na ito ay walang saysay. At sa katunayan, kapag wala tayong takot sa Lord, yung mga kaalaman natin na ito ay hindi naman talaga natin lubusang napapakinabangan. Hindi natin nai-apply sa ating buhay dahil wala siyang pundasyon walang pinaka-rason kung bakit i-apply natin ito sa ating buhay. Ang nangyayari dyan, kung ano yung trending, yun ang ating na-i-apply. Pero pag meron tayong takot sa Diyos, ano man ang mag-trending dyan, hindi tayo na titinag doon sa mga nalalaman natin. Na isasagawa pa rin natin kahit na iba na ang isinasagawa ng sanlibutan o kahit ano na ang sinasagawa ng mga kasama natin sa bahay o maging yung ating nire-respeto mismo na leader, kahit ano na ang ginagawa niya, kahit napariwara na siya, hindi tayo naapektuhan doon sa ating sa mga ginagawa nila. Hindi naapektuhan yung ating mga kaalaman. Ganon ang magiging resulta kapag meron tayong tunay na pagkatakot sa Diyos. Kaya napakalaga na ma-develop ito sa ating buhay. Magkaroon tayo ng tunay na pagkatakot sa Diyos, tunay na pagrespeto at paggalang sa Kanya. Napakalaga yon. And then, pangalawa, so ang promise doon, pag meron tayong takot sa Diyos ay true knowledge or real knowledge. Then, nabasa rin natin sa Proverbs 1, verse 28, 29, na sa Old Testament, sinabi ng Lord na kapag hindi natin minahal ang tunay na kaalaman, dahil nga sa walang takot sa Diyos, ay sabi niya, sa panahong ako ay hahanapin ninyo, ay hindi niyo ako mahanap. Ibig sabihin nun, sa panahong kakailanganin natin siya, ay hindi natin maaasahan o hindi natin mararanasan ang kanyang pagtulong sa atin. Yan ay sa Old Testament. Hindi naman sa pinabayaan na talaga ng Diyos, kundi pagtunay kasi na tatay yan, pagtunay na father, may mga times na hinahayaan niya na makaranas yung anak ng hindi maganda or makaranas siya ng kaunting yung isang bagay na makakapagbigay sa kanya ng sakit, hindi yung sakit na physical, kundi yung kumbaga parang parang isang pangyayari na kung saan ay kahit pa paano magigising siya. Ngayon, pagka ang mga tao, hindi nila alam yung heart of the Father, ang makikita nila yung parang pinabayaan yung anak. Pero hindi nila nakikita kasi yung nasa loob at purpose ng Ama kung bakit niya hinayaan na mangyari yon sa isang anak. So, ganito, naisulat ni Solomon na hindi tayo pakikinggan ng Diyos kapag wala tayong takot at hindi tayo nagkaroon ng tunay na kaalaman dahil walang takot sa Kanya, hindi raw natin siya mahanap sa time na kakailanganin natin siya. So, maybe, ang nakita ni Solomon ay yung ginawa ng Diyos o epekto ng kung ano yung purpose talaga ng Diyos ay hindi niya nakita. Ang nakita lang niya ay yung isang tao na hayaan siya na hindi niya naranasan yung tulong ng Diyos. Kagaya sa mga tatay na
mga single pa naman kayo, pero yung sa magulang ninyo, may mga times na parang pinabayaan na niya kayo. May mga times na parang hindi sila concerned sa inyo, pero sa totoo lang ay pinag-uusapan nilang mag-asawa kung paano ayusin yung buhay ninyo. May mga pagkakataon lang na hinayaan kayo dahil sa inyong maling desisyon para magkaroon kayo ng at least magising kayo sa katotohanan, ma-realize ninyo, mapunta kayo sa realization at malaman ninyo na mali pala kayo. Kasi ganun talaga ang anak, ganun talaga pagka-immature pa yung mga anak ay ang akala nila lahat ay tama sila. At sa lahat ng mga pagkakamali nila, ang isisisi nila yon sa magulang. Parang pagkakamali ng magulang lagi. No? Pero ganun talaga mag-isip yung mga anak. Ngayon, may mga times na hahayaan ng magulang yon na para matuto ka. Para matuto ka sa mga alam mong tama pero mali pala. Makita mo kung anong resulta ng mga ginawa mo. Kaya kung ang makikita lang natin yung resulta ng kanyang ginawa at nahayaan ng magulang, then magkukonklud tayo na parang irresponsible ang magulang. Pero sa totoo lang ay hindi. Meron silang, hindi sila tama lagi pero meron silang purpose na para ma-realize ng anak nila kung bakit sila hindi nabibigyan ng tulong sa panahon na kailangan nila. Pero kaya naman ng magulang. Meron naman silang kakayahan. Hindi lang nila ginagawa kasi, yun nga, gusto nilang mapunta sa sitwasyon na kung saan ay marirealize ng anak yung kanyang maling desisyon. Kaya so ganito yun. Kapag wala tayong takot sa Diyos, hindi natin na-develop yung takot natin sa Diyos. So hindi tayo magkakaroon ng true knowledge. Then, dahil sa wala tayong true knowledge, then pagdating ngayon ng pagsubok ay hindi natin alam kung paano siya ma-overcome. So, may mga times na marirealize natin na may dumating sa ating buhay o yung dumating sa ating buhay, marirealize natin na helpless pala tayo at wala pala tayong maaasahan na tao. At sa time na ito, si Lord lang pala ang siyang pwedeng makatugon sa pangailangan natin. Then, makakaisip tayo ngayon na bumalik sa Kanya, makakaisip tayo ngayon na dumulog sa Kanya, but this time, ang God, although naririnig ka niya, although alam niya yung pangailangan mo, pero pansamantala niyang hindi muna ipaparanas yung kanyang kabutihan o hindi muna niya tutugunan ang iyong pangailangan. Medyo maingat ako kasi baka mag-conclude tayo ng iba. No? Hindi niya muna pakikinggan yung hinihiling mo sa time na yon kasi gusto niya munang ma-realize mo na mali yung mga desisyon mo, na mali pala na hindi ka magkaroon ng takot sa Kanya. So malalaman mo ngayon kung gaano kahalaga yung pagkakaroon ng takot sa Kanya para pagkatapos ng problema na yon ay pahalagahan mo ang magkaroon ng fear of the Lord. Yan, so alam niyo yung nangyayari. Alam niya na kailangan mo yung tulong niya pero sandali muna. Kailangan ka munang magising. Kailangan ka munang matuto. Kailangan mo munang mag-repent ng totoo para makita mo sa sarili mo na seryoso ka na talaga. So, hindi yun ginagawa ng Diyos para mapatunayan mo sa Kanya. Hindi. Ginagawa ng Diyos yun para mapatunayan mo sa sarili mo. Okay? Kasi ang Diyos, wala kang kailangang patunayan sa Diyos. Wala kang kailangang patunayan sa Kanya. Kilala ka niya eh. Pero ikaw, kailangan mong patunayan sa sarili mo. Kasi pabago-bago, pag wala kang takot sa Diyos talaga, pabago-bago yung decision mo, lulubog lilitaw, on fire ngayon, bukas hindi. So, pag nagkaroon ka ng matinding problema, diyan mo marirealize kung gaano kahalaga yung pagkakaroon ng takot sa Diyos. O kahit hindi problema, basta may mga pangyayari sa buhay mo na marirealize mo na connected ito sa mga
Sa, connected ito sa ating hindi pagkakaroon ng takot sa Kanya. Katulad na nga lang ng wala kang nararamdamang saya, wala kang nararamdamang sigla, parang wala nang saysay ang buhay mo. Yan ay connected yan sa hindi tayo nagkakaroon ng takot sa Kanya. Okay, so, kailangan mong patunayan sa sarili mo bago kumilos ulit ang Lord sa buhay mo. Patunayan mo muna sa sarili mo para hindi ka mamihasa. Kasi minsan namimihasa tayo sa ating earthly parents at sa ating heavenly Father. Namimihasa tayo dahil sa akala natin hindi naman siya nakikita naman natin na wala naman siyang parusa sa atin, ganon. Hindi, consequence lang ating ginagawa, ang ating nararanasan. At dahil sa ganon, namimihasa tayo. So, yung time na yun, sasabihin ng Lord, teka muna anak, namimihasa ka na. Hayaan ko muna na sa time na ito, parang hindi mo ako maaasahan. Kasi gusto ko mapatunayan mo muna sa sarili mo. It's time to be serious. Kailangan mo nang tumigil sa iyong paglalaro. Madalas na para natin pinaglalaroan ng buhay. Okay, pangalawa, na-promise ng Lord kapag tayo ay mayroong takot sa Kanya, dito sa Proverbs 15. Proverbs 15. Alas magkaparehas, pero may pagkakaiba. Proverbs 15, verse 33. Ito ang sabi niya. Fear of the Lord teaches wisdom. Humility precedes honor. So, tinan niyo, no? Ang pagkakaroon daw ng takot sa Lord, nagtuturo ito sa atin ng karunungan. O sabi natin ganito, nagbibigay naging qualified tayo na magkaroon ng karunungan kapag nagkaroon tayo ng takot sa Diyos. At ang kasunod nito, magpapakumbaba ka. At yung pagpapakumbaba, ang laging kauuwian niyan ay karangalan. Itataas ka ng Panginoon. Mahirap magpakumbaba kung wala tayong takot sa Diyos. Pero once na ikaw ay nandun na sa pagpapakumbaba, wala kang ibang patutunguhan kundi ikaw ay aangat talaga. Iaangat ng Diyos. Ang sabi nga dito, honor. So, ibig sabihin yung karangalan mo, yung reputasyon mo, kahit hindi mo i-target ang makilala ka, kahit hindi mo i-target yung nire-respeto ka, ginagalang ka, kahit hindi mo i-target yon, magiging natural result ito ng pagkakaroon mo ng paggalang at pagrespeto sa Diyos. Kasi ginalang mo siya, nirespeto mo siya, then siya ang gagawa ng paraan para ikaw naman gagalangin ng tao, rirespetuhin ng tao. Kaya mali na i-demand natin mula sa tao na respetuhin nila tayo. Minsan nga nagtataka ako sa mga teachers na kakilala ko, mga professors na kakilala ko na bakit kailangan nilang i-demand sa mga students na sila ay respetuhin. So marami akong nakikitang gano'n, mga teachers and professors na talagang sasabihin sa mga estudyante, wala kayong galang, wala kayong respeto, pinipili nyo ang nire-respeto nyo, mga ganyan, mga narinig ko sa mga estudyante. Alam niyo sa akin, simula nung ako ay nagturo, never ko pong dinemand ang respeto mula sa mga estudyante. Actually, ang ginagawa ko, lumilevel ako sa kanila. Inaabot ko yung level ng mga estudyante, pero hindi natatanggal yung kanilang respeto sa akin. Kasi nga, pag may takot ka sa Diyos, siya ang gagawa ng paraan para igalang ka ng tao. At dahil magalang ka sa Diyos, nirerespeto mo ang Diyos, then ang tao ngayon, gagalangin ka niya, rerespetuhin ka niya. Kaya kung may nakakaranas sa inyo na para bang walang rumirespeto sa inyo, parang walang gumagalang sa inyo, siguro kailangan po nating i-check, baka una sa lahat ay wala na tayong paggalang talaga sa Diyos.
Kasi pwede po tayong masanay lang sa pagkakaroon ng pananampalataya at darating yung time na parang magiging relihiyon na natin ito. So, pupunta na lamang tayo sa church, pero wala na tayong takot sa Diyos. At kapag ganito yung nangyari sa ating buhay, then huwag kang magtaka kung maraming tao na wala silang galang sa'yo. Ako po, pagka ipinaramdam sa akin ng isang tao na wala na siyang galang sa akin, ay may mga times na magfa-fasting pa ako kasi bakit? Bakit wala siyang galang sa akin? Bakit wala siyang respeto sa akin? Then makikita ko na yung mga dahilan kung bakit. Pagka ibinalik mo yung takot mo sa Diyos, ipapakita sa iyo ng Diyos ang mga mali kung bakit hindi ka nagiging gagalangin. Okay? Mas maganda yung ginagalang ka ng tao dahil sa kagalang-galang ka talaga. Hindi yung ginagalang ka ng tao dahil sa natatakot sila sa iyo na ipahiya mo sila. Pinipwersa mong gagalangin ka o respetuhin ka ng tao. Hindi maganda yun. So, kapag tayo nagkaroon ng takot sa Diyos, nagkakaroon tayo ng tunay na karunungan. At kapag nagkaroon tayo ng tunay na karunungan, kagalang-galang ka. Nire-respeto ka ng tao kapag sa iyong pagsasalita, sa iyong mga gawa, ay nakikita nila yung kahusayan, karunungan, tapos may pagpapakumbaba ka. Ang talagang resulta niyan ay karangalan. Gagalangin ka ng tao, rirespetuhin ka ng tao. So ulitin ko, bago natin iwanan ito, huwag po ninyong pilitin na respetuhin kayo ng kahit sinumang tao. At kung meron man, kung alam naman ninyo na totoo yung puso ninyo sa Diyos at may takot kayo sa Diyos, tapos may mga tao pa rin na wala silang paggalang sa inyo, hayaan nyo lang, huwag kayong pumatol. Hintayin nyo ang tamang panahon. Makikita rin nila yung pagkatakot mo sa Diyos. Makikita rin nila na ikaw ay mayroon talagang karunungan at may kaalaman at mayroon kang pagpapakumbaba. Hintayin mo lang. Sabihin ko sa inyo, lahat ng mga taong walang galang sa inyo, pag nagpatuloy kayo na magkaroon ng takot sa Diyos at nakita nila na may takot kayo sa Diyos talaga, nakita nila na mayroon kayong kahusayan, karunungan, kaalaman at pagpapakumbaba, hindi nila kayang pigilin yung kanilang sarili na igalang kayo. Kahit na mismo yung mga magulang ninyo. Kung ang tingin nila sa inyo ay dahil sa bata pa kayo na wala pa kayong alam at hindi ka nila pinapakinggan, pag ipagpapatuloy po ninyo yung pagkatakot ninyo sa Diyos, paggalang at pagrespeto sa Diyos at binigyan niya kayo ng kaalaman, ng karunungan, then sa kalaunan, igagalang kayo ng mga magulang ninyo. So hayaan ninyo yung mga walang galang sa inyo. At sa katunayan niya, kung talaga may takot kayo sa Diyos, yung mga ibang tao ay parang lang na hindi kayo ginagalang, pero sa totoo lang, mataas ang tingin nila sa inyo. And dito so the next promise pag meron tayong takot sa Diyos is wisdom. So that you will become wise sa buhay na ito. So, pag may takot ka Diyos, una na promise niya is knowledge. Pangalawa, wisdom. O, yan ay susunod yan sa iyo kapag may takot ka sa Diyos. Then pangatlo, sa Proverbs chapter 3, Proverbs chapter 3 verse 7. Proverbs chapter 3 verse 7 at verse 8. Sabi niya, don't be impressed with your own wisdom. Instead, fear the Lord and turn away from evil. Then you will have healing for your body and strength for your bones. Kita niyo yung promise ng Lord doon pag may takot tayo sa Diyos. Sabi niya, don't be impressed with your own wisdom. Ang tinutukoy nito, yung mga na-acquire mong wisdom, paano
maging husband, papaano maging wife, papaano maging manager, mga ganun, yung mga wisdom na yun. Sabi niya, wag kang ma-impress. Baka masyado kang tiwala sa sarili mo, baka masyadong mataas yung tingin mo sa sarili mo dahil sa nag-aaral ka sa malaking university, galing UP, galing kung saan sa mga school na may pangalan, kilala ang pangalan. Minsan kasi, mapapansin mo sa mga tao, talagang dala-dala nila yung pagmamalaki sa mga school na pinanggalingan nila. At halata na impress sila sa school nila at sa education na nakuha nila doon. Sabi niya, wag mong gawin yun. Don't be impressed with your own wisdom. Instead, fear the Lord and turn away from evil. Kung talagang wisdom yan, edi matakot ka sa Diyos at lumayo ka sa masama. Ang problema kasi, yung nag-aakalang ang tali-talino niya, yung pa mismo, yung walang takot sa Diyos at yun pa yung mismo, yung gumagawa ng mali at nag-i-impluwensya sa mga ibang tao na gumawa ng mali. Anong klaseng wisdom yun? Anong klaseng education yun? Anong klaseng napag-aralan mo sa isang university? Kung pagka-graduate mo doon, ay impluwensya mo ang tao sa masama. O yung masama mismo, ikaw ang gumagawa, tapos yayayain mo pa yung mga iba na gumawa ng masama. At wala kang takot sa Diyos. Tapos impress tayo sa tinapos natin, sa mga nalalaman natin. Hindi ito maganda. Mauuwi ka sa pagkahina ng katawan at sakit sa iyong katawan. Kaya sabi dito, verse 8, then you will have healing for your body. Gusto mo talaga nadadaloy yung healing power of God lagi sa iyong katawan? Matakot ka sa Diyos at huwag mong tingnan ng sarili mo na parang ang galing-galing mo. Matakot ka sa Diyos, magkaroon ka ng paggalang at pagrespeto sa Diyos at dadaloy lagi yung kagalingan sa iyong katawan. Then sabi niya, and strength for your bones. In-specify niya yan dahil isa talaga sa mangyayari sa isang tao kapag siya ay nagkakaedad na, lalo na sa mga babae, talagang manghihina ang buto niyan. Kasi, siyempre, nagbuntis kayo, mga nanay, nagbuntis kayo, siyempre, yung kung paano nyo ni-nourish yung baby ninyo sa sinapupunan, talagang maraming nutrients ang nakuha sa katawan ninyo. Calcium, siyempre, yung buto ninyo manghihina. Kaya nga, yung mga nanay, pag sila ay nanganak, iba, nababawasan ng ngipin, biglang manghihina yung ngipin nila. Kasi maraming calcium yung nawala sa kanila. So, makikita mo talaga, pag nanghihina na yung isang tao kasi tumatanda na, talagang yung mga buto niya, kaya siya nanghihina, kasi mga buto niya talagang nanghihina na. Pero sabi niya dito, kapag may takot ka sa Diyos, patuloy na lalakas ang iyong mga buto. Hindi ko naman sinasabing wag na kayong kumain ng mga masusustansya. Hindi ko naman sinasabing wag na kayong mag-vitamins ng calcium kung kinakailangan. Kung sinabi naman ng doktor na kailangan mo mag-vitamins ng calcium, hindi ko naman sinasabing hindi natin gagawin yon. Pero kahit gagawin mo yon, sundin mo lahat ng sinasabi ng doktor para lumakas yung buto mo. Pero wala kang takot sa Diyos. Abay, kusang marurupok talaga yung buto mo. At alam niyo, napapansin ko talaga yan sa mga mayayabang. Yung mga buto nila talaga ay nangihina sa maraming paraan. For example, sa basketball. Ang dami kong napapansin na mga basketball players na ang yayabang, nabali ang buto. Kung hindi nabali ang buto, ang iba sa kanila nagkasakit, hindi nila maunawaan kung bakit ganun nangyari sa kanya. Meron akong kilala na ang galing-galing sa basketball pero lumaki yung ulo niya. Nung lumaki yung ulo niya, kasi impressed na siya sa kanyang kahusayan, then hindi niya makaintindihan kung bakit bigla siya nanghina. Maraming mga
Ang lakas ng kita, mga negosyante, ang lakas ng kita nila, then yumabang sila, lumaki yung ulo nila, and bigla na lamang nangihina. Mababalita mo, bigla na lamang siyang na-hospital, nanghihina. Kasi epekto talaga sa katawan natin, lalo na sa buto natin, manghihina yan talaga kung nawala na yung pagkatakot natin sa Diyos. Kaya promise yan ng Lord sa atin. Kasi normal na nangyayari yan sa katawan ng tao. Kung wala lang medical science, marami nang namatay. Kasi ang isa sa mga ginagawa ng medical science, at least kahit paano ma-prevent yung panghihina ng ating buto. Ma-prevent ng ating katawan para hindi magkasakit. Yan ang isa sa ginagawa nila. Hindi lang para i-combat yung sakit, kundi para ma-prevent yung ating katawan sa sakit. At alam po niyo, kapag wala talagang pagkatakot sa Diyos ang tao, kahit anong prevention ang gawin niya, kahit anong treatment ang gawin niya, manghihina talaga yan. Meron kayong mga naririnig na pakiramdam niya sa kanyang sarili may mga sakit siya, pero pag pumunta naman sa doktor ay wala, at sinasabi natin psychological. Pero sa totoo lang, hindi psychological yon. Talagang manghihina siya, at kahit walang sakit, manghihina yan, kasi normal talaga yon, natural talaga yon na nangyayari sa tao simula nung nagkasala ang tao. Simula nung nawala ang takot ng tao sa Diyos, natural na nangyayari yan sa katawan ng tao. Habang tumatanda, manghihina talaga siya. Ang pinaka-the best na prevention ay fear of the Lord. Matakot ka sa Diyos. Igalang mo ang Diyos sa buhay mo ng buong puso mo, buong pagkatao, buong buo sa'yo. Yan ang pinakamalakas na prevention. Sundin mo lahat yung mga sinasabi ng doktor, pero pag hindi mo dinevelop yung takot mo sa Diyos, wala rin lang. Okay, so promise ng Lord is healing, physical healing, and physical strength kapag may takot ka sa Kanya. Pag may takot ka, physical strength, physical healing. Promise ng Lord yan sa mga may takot sa Kanya. Then susunod, dito sa Proverbs chapter 8, Proverbs chapter 8, verse 13. Proverbs 8:13, sabi niya, all who fear the Lord will hate evil. Kung talagang takot ka sa Diyos, magagalit ka sa masama. Galit ka sa masama. Ayaw mo sa masama. All who fear the Lord will hate evil. Therefore, I hate pride and arrogance. Alam niyo, hindi pwede magsabay sa tao yung fear of the Lord and at the same time, arrogante siya. And at the same time, full of pride siya. Hindi magsasabay yan sa isang tao. Kaya pag nakita mo isang tao, mayabang, arrogante, then ang taong yon, walang takot sa Diyos. Yung mga walang takot, yung mga may takot sa Diyos, ito talaga yung mga mapagpakumbaba. Ito yung mga ayaw nilang maging arrogante. Ayaw nilang magmalaki. Kaya, pag dumarating yung time na parang may gusto tayong ipagmalaki, parang mayroon tayong gustong ipaalam sa mga tao na ganito tayo, na ganitong meron tayo, ganito yung, na si ganito kakilala natin, kakilala ko. Pag ganun na yung nasa isip ng tao, ito yung time na nawawala na kasi yung takot sa Diyos. Kasi pag may takot ka sa Diyos, wala kang doon. Hindi big deal sa'yo na ipaalam sa mga tao na may kakilala kang malakas. Hindi big deal sa'yo na ipaalam mo sa mga tao na mayroon kang ari-arian. Kaya tayo nagnanais na ipaalam sa mga tao na mayroon akong ganito, mayroon kaming ganito.
ganito ako. Kaya tayo nagkakaroon ng eagerness na pinipilit nating ipaalam sa ibang tao kung anong meron tayo, kung sino tayo, kasi nawawala na yung takot natin sa Diyos. Pag may takot ka sa Diyos at nananatili yung takot sa Diyos sa'yo, sa totoo lang, ayaw mo ngang malaman ng mga ibang tao kung anong meron ka, kung ano yung nabili mo, kung ano yung mga naipundar mo, kung ano yung mga ah, kung sino yung mga kakilala mo na mga sikat o mga taong nasa posisyon, mataas na posisyon, mga politician na may impluwensya. Wala kang pakialam kung kilala mo sila, hindi mo sila ipagyayabang eh. Pero pag wala kang takot sa Diyos, anyabang. Okay, kaya kailangan nating panatilihin yung takot natin sa Diyos. Then, sabi niya, verse 14, common sense and success belong to me. Insight and strength are mine. So ganito ang promise ng Lord sa mga may takot sa Kanya. So pag may takot ka sa Kanya, so automatic, ayaw mo ng pride, ayaw mo ng arrogance, ayaw mo ng corruption, ayaw mo maging corrupt, and perverse speech. Binabantayan mo yung bibig mo. Hindi ka basta-basta nagsasabi ng kung ano-ano na hindi na nakaka-bless. At ito kailangan nating kailangan nating bantayan ang ating sarili kasi maging ako, pagka nagkakatuwaan tayo, pagka may mga katuwaan, bigla na lamang mayroon kang nasasabi, and then napapansin ko sa mga iba, walang pakialam sa sinasabi. Pero sa akin, binabantayan ko yung bibig ko. Pag may nasabi ako, at alam kong mali, mamaya bumubulong na ako, Lord forgive me. Mali yung nasabi ko. At kahit sa pagkatapos ng fellowship, ini-evaluate ko yung aking sarili. Ano yung mga nasabi ko nung kami nag-usap-usap? Then pagka naalala ko, meron akong nasabi na hindi maganda, hindi appropriate sabihin sa time na yon, then humingi ako ng tawad sa Panginoon. Pero pag wala tayong takot sa Diyos, pag nasabi natin, bahala na kung ito ay nakasakit, nakablash sa iba. Pag wala tayong takot, ganun tayo. Pag wala tayong takot sa Diyos. And then ito yung blessing. Sabi niya, common sense. Alam niyo ba na ang daming matalino, walang common sense? Ang daming mga tao na pag umasta sila, ang gagaling nila, pero walang common sense. Simpleng bagay, hindi nila alam i-solve. Simpleng bagay, hindi nila alam i-overcome sa kanilang sarili. Simpleng bagay lang. Hindi nila naiintindihan kung nangyayari sa isip nila, nangyayari sa kalooban nila, nangyayari sa kanilang pagkatao, hindi nga na nila kilala ang kanilang sarili. Walang common sense. Pero ang tatalino ng mga to, walang common sense, hindi nila alam kung anong simple lang. Yung mga bagay na simple lang na pinagdidesisyonan, hindi sila makapag-desisyon. Ayan, sabi niya, and success. Ang dami kong kilala, matatalino, pero hanggang ngayon, wala pa rin nararating sa buhay. Ang dami kong mga kakilala na matatalino, pero yun nga, walang common sense, walang tagumpay, walang insight. Hindi nila makita yung pinakasusi kung paano nila ma-solve ang isang bagay. Hindi nila makita yung pinakasusi kung paano ma-overcome ang isang bagay sa buhay nila. Hindi nila makita, wala silang insight sa kung paano nila i-fulfill yung kanilang mga gustong makamit sa buhay. Yan ay dulot ng kawalan ng pagkatakot sa Diyos. Kasi pag natakot ka sa Diyos, pag ikaw nagkaroon ng respeto at paggalang sa Diyos, automatic yung magiging madiskarte ka. Malaki man o maliit yung goals mo, yung visions mo, alam mo kaagad kung paano ito i-accomplish. Kasi ipinapakita ng Lord sa'yo, may insight ka kung paano ito mararating.
So ang problema, pag wala tayo talagang takot sa Diyos, then lumilipas ang araw, lumilipas ang panahon, wala tayong nararating. Walang patutunguhan yung buhay natin pagka ganon. So kailangan nating ibalik yung takot natin sa Diyos. Ang sa ganon, magkaroon tayo ng insight sa buhay. Para makita mo kung saan ka dapat hahakbang. At sa bawat sitwasyon, yung common sense mo gagana para masolusyonan ng lahat. Okay? So, ang promise ng Lord, pag may takot tayo sa Diyos, is understanding and success. Understanding and success. Kasunod yan sa pagkakaroon ng pagkatakot, pagrespeto, paggalang sa Diyos. Susunod sa Proverbs chapter 10, Proverbs 10, verse 27. Proverbs 10:27. Advice ko sa inyo, i-share ninyo ito sa magulang ninyo. Lalo na kung ang magulang ninyo ay may edad na. I-share nyo sa kanila ito. Proverbs 10:27. Sabi niya, fear of the Lord lengthens one's life, but the years of the wicked are cut short. Alam mo niyo yung mga sinasabi ng mga tao na, uy, ang bait-bait mo, sana kunin ka na ni Lord. Yung sabi nila, masamang damo, mahirap mamatay. Alam niyo, hindi lang siguro natin nakikita yung the other side. Ang nakikita lang natin siguro yung nagkataon, namatay yung mabait na tao, nagkataon, hindi namatay yung masamang tao. Siguro yun lang yung mga nakikita natin, pero hindi natin nakikita yung kabuuan. Natitignan mo talaga, simula sa Bible hanggang ngayon, sa buong mundo, mas marami talaga ang humahaba ang buhay dahil sa may takot sa Diyos. O i-share ninyo ito sa mga kakilala ninyo na mayroon kayong malasakit sa kanila, na nagkakaedad na at gusto pa nilang mabuhay. At syempre sa inyo, ayaw naman nating maging maikli ang buhay ninyo. No? Kapag wala kang takot sa Diyos, natural lang na dapat kang matakot na anytime baka ikaw ay mamatay. Natural yun. Kasi alam mo, na wala ka sa protection ng Diyos dahil wala kang takot sa Diyos. No? So, i-develop mo, pag-aralan mo, sanayin mo yung sarili na respetuhin ng Diyos sa bawat araw ng iyong buhay. Magagawa mo yan sa iyong paggising, pasalamatan mo ang Diyos dahil hinayaan pa niya na ikaw ay magkaroon ng bagong buhay sa bagong umaga na yan, sa bagong araw na yan. Pasalamat ka sa Kanya dahil kung hindi ka niya iningatan habang ikaw ay tulog, ay baka hindi ka na nagising. So sa bawat gagawin mo, i-acknowledge mo siya. Sa bawat biyaya, sa bawat pagpapalang dumarating sa iyo, ay i-acknowledge mo na ito ay galing sa Kanya. Hindi dahil sa mahusay ka, magaling kang dumiskarte. Huwag mong isipin yun. Huwag niyo isipin yun kasi yun ay pagmamataas. Every time na sinasabi mong kung hindi dahil sa akin, yan ay pagkuha sa lugar ng Diyos. Kasi kahit anong gawin mong paghihirap, pagpapagal, kung hindi ang Diyos ang kikilos, wala rin. So every time na sinasabi mong dahil sa akin, nako, sabihin ko sa inyo, babagsak po kayo pagka ganon. Wag ninyong kukunin yung lugar ng Diyos. Pag may takot ka sa Diyos, hindi mo sasabihin yun, na magaling ka, mahusay ka, madiskarte ka, skilled ka, magaling ka. Hindi mo sasabihin yun pag may takot ka sa Diyos. Kapag ikaw ay lalabas na sa bahay, lalo pag magdadrive kayo, sasakay kayo ng sakyan, sakay kayo sa mga
pampublikong sakyan, din sasabihin ninyo na, Lord, hinihiling ko po ang protection ninyo. Then pagdating mo sa bahay, magpasalamat ka dahil wala nangyaring masama. And then bago ka matulog, ipagpasalamat mo ang lahat ng ginawa ng Lord sa buong araw na yon. I-acknowledge mo siya. Pag gagawin mo lagi yun, madidevelop yung pagkatakot mo sa Kanya. At higit sa lahat, kung gusto niyo talaga ma-develop ang takot niyo sa Diyos, mahalin ninyo ang Kanyang salita. Mahalin ninyo ang Kanyang salita. Okay lang magkaroon kayo ng digital Bible, pero iba pa rin yung dating pag mayroon kayong ganito. Pagka ako yung digital Bible, syempre ano siya, gamit na gamit talaga, lalo pag nasa labas ka. Dahil syempre, malit lang yung dala mong cellphone, nandun na lahat. Pwede ka na mag-aral sa malit lang cellphone. Pero, every time na gusto kong maging intimate sa Lord, ito talaga kailangan. Ito talaga kailangan. Yung manual Bible talaga. At, based on my personal experience, mas lumalalim yung aking takot sa Diyos pagkasama ko ito. Pagkasama ko yung manual Bible, mas lumalalim yung aking takot sa Kanya. Kaya, doubt ako sa mga nagsasabing intimate sa Lord ang kanilang relationship, pero wala silang manual Bible. Doubt talaga ako doon. Naniniwala ako, ang Lord ang umusap sa inyo through the digital Bible. Naniniwala naman ako doon. Pag pupunta kayo sa church, naiintindihan ko yun na hindi na kayo nagdadala ng manual Bible, lalo sa mga hindi mahilig magbag. Naintindihan ko yan. So, ang dala ninyo cellphone para malaya yung kilos ninyo. Pero, at naniniwala naman ako na nangungusap ang Diyos sa inyo. Dahil salita naman niya yon. Pero, hindi ako naniniwala na maging intimate kayo sa Lord through your digital Bible. Ayun kung bakit? Kasi meron magme-message sa inyo. Meron kayong kakalikutin dyan sa cellphone ninyo. Puti ko yung cellphone ninyo, Bible lang ang laman. Pwede maging intimate kayo sa Lord. Kung may digital Bible kayo, walang ibang laman yung cellphone ninyo, walang ibang application, kundi yung Bible lang. Pwede kayong maging intimate sa Kanya. Pero kung sumingit lang yung Bible apps dyan sa Bible ninyo, mas maraming mga secular application, doubt talaga ako na maging intimate kayo sa Lord. Doubt ako magkaroon kayo ng tunay na pagkatakot sa Kanya. Hindi naman din nyo madidevelop yung takot sa Diyos. Pag yung Bible apps ninyo ay maraming kasamang applications din sa cellphone ninyo. Okay? So, huwag kayong magtaka kung bakit walang understanding, walang success, walang long life. Okay, so lumampas na pala tayo. Isa na lang na verse para at least mabawasan yung ating So Proverbs 14:26. Proverbs 14:26. Proverbs 14:26. Proverbs 14:26. Hindi, meron pa pala. 10 minutes pa pala. Tama. Okay, Proverbs 14:26. Ito ang sabi niya. A truthful witness saves lives, but a false witness is a traitor. Those who fear the Lord are secure. He will be a refuge for their children. Fear of the Lord is a life-giving fountain. It offers escape from the snares of death. So ano yung promise ng Lord sa verse na ito? Ang promise ng Lord sa verse na ito, pag may takot tayo sa Diyos, tatlo yan. Una, security. May security, or dalawa, security or protection, and then deliverance. So ang promise ng Lord, kapag nagkaroon tayo ng takot sa Kanya, isi-secure niya yung ating buhay, ilalayo niya tayo sa kasamaan, ilalayo niya tayo sa
sa danger, ilalayo niya tayo sa pwedeng makasira sa ating buhay. And then may deliverance, freedom. Alam yun, sumikat yung dati, yung deliverance natin na kung ano nung mga seremonya ang ginagawa nila para palayasin yung isang tao, para ma-deliver daw siya from the devil. Alam po ninyo kahit na anong seremonya na gagawin ng deliverance ministry na yan. Hindi ko sinasabing hindi totoo yan. Totoo ang deliverance. Kaso nga lang yung pamamaraan, maraming fake, maraming mga man-made tricks para makapagbigay ka ng offerings. Alam mo yung deliverance, kahit anong gawin mong seremonya sa isang tao para ma-deliver siya from a specific bondage, kung wala rin lang siyang takot sa Diyos, useless yung gagawin mong ceremony, ng deliverance ceremony. Pero pag turuan mo yung tao na magkaroon siya ng tunay na takot sa Diyos, i-develop yung tunay na takot sa Diyos. Yung fear of the Lord, i-develop niya. Alam niyo, kusa na ang taong ito makaka-experience ng deliverance. Makaka-experience ito ng freedom. At may mga times na hindi niya maunawaan bakit yung isang bagay na hinahanap-hanap niya dati, bigla na lamang ayaw niya. Yan ang nagagawa ng fear of the Lord. Pag meron tayong fear of the Lord, maraming magandang mangyayari sa ating buhay na hindi natin ma-explain kung bakit nangyari, pero nangyari. Pero pag wala tayong fear of the Lord, may mga gusto tayong maranasan sa buhay pero hindi natin alam kung paano mangyayari. At wala tayong hope and faith na mangyayari. Yung mga bagay na ito. So, dito ka na. Dito ka na sa fear of the Lord. Ano pang hanapin mo? Then, another verse is parehas lang dito ang ibig sabihin, pero tingnan natin sa Proverbs 19:23. Proverbs 19:23. Sa totoo lang, marami na tayong nahayaang lumampas sa ating buhay. Mga bagay na magaganda na sana naranasan natin o nararanasan natin ngayon. Pero hindi natin naranasan kasi nawala yung ating pagkatakot sa Diyos. At kapag hindi natin ibabalik yung ating pagkatakot sa Diyos, marami tayong mga mamimiss, mapapalampas na manifestation of God's blessing and favor at nakakapanghinayang. And katunayan yan, may mga pagsubok na hindi mo na mararanasan pa, na nakaabang na sanang mararanasan mo. Pero dahil sa fear of the Lord, bago pa dumating yung problema, nag-provide na ang Lord ng way out. Nag-provide na siya ng deliverance. Pero kung nawala yung ating takot sa Diyos, then itong dahilan kung bakit may mga problema na pinagdadaanan tayo ngayon na sana hindi na natin pinagdadaanan. Kaya may mga case na ganoon. Hindi lahat ng problema na dumating sa atin ay dahil sa sinusubok talaga tayo ng Satanas. May mga problema talagang dumating sa ating buhay kasi nawala yung takot natin sa Diyos at nagkaroon ng pintuan si Satanas. Okay, so Proverbs 19:23, sabi niya, fear of the Lord leads to life, bringing security and protection from harm. Abay, ang daming mga ginagawa ang tao ngayon para magkaroon ng security and protection from harm and from danger. O ano mga ginagawa ng tao ngayon? Mula sa labas ng bahay hanggang sa loob ng bahay. Anong ginagawa ng mga tao? Ang daming precaution, di ba? Ang daming mga trending na dapat gawin sa isang bahay para masigurado ang security. Andiyan ang CCTV. Andiyan yung kung ano-anong mga sign, kung ano-anong mga karatula na kinakabit sa gate o sa harap ng pader para at least kahit paano mag-create ng pagdududa at pag-aalangan doon sa mga predator. Nandiyan ang mga pagkakaroon ng mga matatapang na aso.
Hanggang sa loob ng bahay, may mga CCTV at may mga sophisticated alarm, kung ano-ano ang naisip ng tao. Pero mababalitaan mo na lamang na may mga ang lalaking bahay na secured yung dating, may mga security guard na nga, may bodyguard pa. Hindi malalaman mo na lamang namatay, pinatay. So, iba pa rin yung security and protection na maibibigay ng Lord sa atin, bunga ng ating pagkatakot sa Kanya. Kaya kung kayo natatakot kayo sa harm, natatakot kayo sa danger, natatakot kayo sa mga predators, kaya kayo natatakot una sa lahat dahil wala kayong takot sa Diyos. Kapag ibalik natin yung takot natin sa Diyos, makikita mo kung paano ka protektahan ng Diyos. Dito pa sa Psalms 33, verse 18. Psalms 33:18. Sabi niya, "But the Lord watches over those who fear Him." Binabantayan ng Diyos ang mga may takot sa Kanya. Ang Diyos mismo ang magiging security guard at bodyguard mo. Siya mismo ang titingin sa'yo kapag may takot ka sa Kanya. And if God is for you, who can be against you? Those who rely on His unfailing love. He rescues them from death and keeps them alive in times of famine. He keeps them alive in times of famine. Even in the midst of crisis or pandemic, He keeps them alive. Alive and healthy. Kapag may takot tayo sa Diyos, kapag well-developed yung ating takot sa Diyos, yan ibig sabihin nito, wala tayong dapat katakutan. Kahit ano pa ang gawin ng Satanas sa ating kapaligiran. Kasi meron tayong security sa Lord. Meron tayong protection from harm. Dulot ng ating malalim at mataas na respeto, paggalang sa ating Diyos. Okay, so tamang-tama to, isang verse pa talaga. Dahil importante ito bago ko tapusin yung lesson natin na yun. Psalms 20 o Proverbs 22. Proverbs 22. Dami kong kakilala, gustong yumaman. Gusto nilang umangat sa buhay, pero hindi natutupad dahil wala ang pagkatakot sa Diyos. Kaya sabi ng Proverbs 22, verse 4. Proverbs 22, verse 4, sabi niya, "True humility and fear of the Lord lead to riches, honor, and long life." Dadalhin daw tayo ng pagpapakumbaba at takot sa Diyos sa riches, honor, and life. Nag-aaral tayo, gumagastos tayo dahil gusto natin magkaroon ng riches and honor and life. Good life. Good life in the future. Pero ang daming nabibigo. Bakit? Dahil walang pagkatakot sa Diyos. Pag natakot tayo sa Diyos, mapapadali ang ating pagdating sa riches, honor, and life. Happy life, good life, successful life. Mapapadali yung ating pagdating doon kapag meron tayo talagang takot sa ating Diyos. Okay, so sa ngayon dito muna tayo magtatapos.
So you're blessed once again. Bye.